Sinasabi ng ilan, si Senator Trillanes ay tinitira ang mga Duterte, exposing the Dutertes, pero he's turned a blind eye sa flood control. Code name, Sani Trillanes. Bistado na sa pakikipagsabuatan kay Martin Romualdez at yung mga sindikato ng ICC. Nakatanggap pa ng 6 na maleta dyan mismo sa kanyang opisina sa Magdalo. Isang magandang umaga mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting channel. Maraming salamat sa ating mga kababayang nagti-team replay. At maraming salamat po at dahil road to 100K na po tayo sa ating munting channel. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, no? Baka naman po, no? Malaking tulong na po 'yan sa pakikipaglaban natin bilang solid na mga Duterte supporters. O eto na nga mga kababayan, nagulantang ang lahat sa pasabog nitong ex-18 Marines mga kababayan na kung saan meron ng sabuatan, kutsabahan at kasama nga itong si Trillanes na kung saan merong code name dyan sa intercriminal court transaction kasama nitong mga illegal na mga investigative group mula sa foreign country dyan sa Netherlands na nagkaroon sila ng meeting at may bayaran talaga mga kababayan. Ayon mismo sa isang ex-Marines na nagpapalit sila ng dolyar katumbas ng 2 maleta naman nagkakalaman ng 50 to 60 milyones mga kababayan para ibigay doon mismo sa mga foreigner investigator mga kababayan na kung saan kasama nila sa isang meeting dyan sa Dusitani. At mantakin nyo mga kababayan, ngayon mo sabihin, Trillanes, kung bakit wala kang imik sa malalang korupsyon dyan sa flood control. Kasi paldo ka din, mantakin mong 6 na maleta. Ano yun? Tapos halo-halo, may small, medium, large. Grabe ka, Trillanes. Kaya naman pala, gusto ninyong wasakin ang political career ng mga Duterte kasi ayaw nyong mabalikan kayo, lalong-lalo na ni si Vice President Sara Duterte sa taong 2028. O mga kababayan, sino yung paniniwalaan ninyo itong isang taong kumag na asong ulol na galit-galitan pero magnanakaw kasabwat ng mga buaya dyan sa gobyernong Bongbong Marcos? Mas mapapaninindigan ko pa, no, ang pinagalaban ng 18 ex-Marines kasi hindi po biro etong ginawa nila ngayon na sila ay lumabas dahil hindi na nila kinaya yung nakawan na nangyayari sa bansang Pilipinas under the administration of Bongbong Marcos. Ano ka ngayon, Trillanes? O eto mga kabayan, panoorin ninyo yung video, yung sa mga hindi pa nakapanood kahapon kasi mahaba yon. Eto, no, ipapasilip natin sa inyo yung sinabi ng isang ex-Marines patungkol dito sa ginawang kabulastugan, pagnanakaw, pandarambong sa kaban ng bayan, lalong-lalo na ang naghihirap tayong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis. Lalong-lalo na yung mga OFW workers natin na malaki yung mga remittances nila dito sa ating bansang Pilipinas. O eto po yung video, panoorin po natin. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. 2 maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati?
Per bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganong Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, headquarters po ng Magdaloyon, sir. Anong dala mo ulit na? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no? And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso okay. na malita po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. 2 beses. O ano na, Trililing. Boss, codename Este. Sunny Trililing, Sunny Trillanes. Mantakin nyo? Doon pa kayo nagpapalit sa isang money changer? Sipin mo yun? O bakit nga sa money changer? Para hindi matrace. Para hindi masundan kung mayroong mga investigasyon na kung saan ngayon lumalabas na at nagsisimula ng maimbestigahan kayo. Ayan na. Gaba talaga sa inyong merisi. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Nagpapalit ng dolyar, ng piso sa dolyar. Alam na para saan yun. Alangan naman yung gagamit nun. Yung Pinoy. Di ba? Yung pera natin dito, peso naman. Sa makatuwid, yung piso na nagpapalit sila ng 2 maleta doon sa isang money changer, pagbaba, isang maleta na lang, pero dolyar na yun.
Sa madaling salita, yun ay ibibigay nila sa kanilang bisita na sinasabing ng mga foreigner investigator na kung saan itong si Trililing, ang leader na nag-communicate doon sa Netherlands para diinan si Tatay Digong gamit ang pera ng nakaw nila sa kaban ng bayan. Por Diyos, por Santo, por Yagaba, dapat talaga itong makulong. Itong ginawa ni Martin Romualdez, ni Trillanes, ni Saldico, at kung sino pa man ni-involve dyan, talagang dapat managot at malagot kayong lahat dyan. Ngayon mo sabihin, Trillanes, kung bakit ang mga Duterte lang lagi mong pinupuna. Bakit dito sa desisyon ni Bongbong Marcos, wala kang say? O hanggang dito na lamang mga kababayan, ipagdasal po natin ang bansang Pilipinas at ipagdasal natin na sana'y makulong itong involved dyan sa napakalaking sindikatong ninakaw nilang pera dyan sa flood control issue. Kaya sila takot na takot. Takot na takot sila na maagaw o nakuha ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi ang gusto nilang masunod, magkaroon din sila ng kanilang liderato, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee. Nakakagulo kasi ninakaw na nila yung BRC na sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano at ngayon aagawin ni Erwin Toplok bilang bagong BRC. Illegal nga yung ginawa ninyong kudeta. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi kayo naghalal ng Senate President at hindi naman nag-resign si Senate President at Peter Cayetano. Nagbuot-buot mo, nag-appoint kayo. Sabihin nila hinalal. Nag-appoint lang kayo ng isang Senate pro tempore. Ngayon, i-spell nyo nga kung parehas ba yung Senate pro tempore sa Senate President. Mga baliw. Nakakadismaya kayo. Kahit anong gawing bendalo ninyo, hindi nyo pwedeng lukuhin ang taong bayan kasi hindi na po tayo nakatutok lagi sa mainstream media. Ang taong bayan ngayon marunong na mag-research, marunong magbasa, mag-google, marunong na pong manood sa mga legit na balita, hindi kagaya dati. At naisiwalat pa nga dito na may mga kasabwat talaga at may mga bayarang mga mainstream media. Hindi naman lahat, pero nasama dito sa affidavit at sa sinumpaang salaysay ng mga brave 18 ex-Marines, meron talagang maraming nababayaran. Hanggang dito na lamang mga bayan, maraming salamat sa inyong panonood. Bye!